Praise God. Ang ating pong papag-aralan ay tungkol po sa, ang title po ay The Light of God's Word. Tama-tama po yan. Ngayon po kasi ay Bible Month, no? At mamaya po ay sama-sama po tayo magpapahayag, mag-share ng gospel. Katulad po kanina ng first service, ay pagkatapos po ng first service ay lumabas po kami at nag-share kami ng gospel. Mamaya po, after second service, sama-sama muli tayo, no? Talagang ipapahayag natin sa mga tao yung pag-ibig ng Panginoon. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, kung paano tayo binigyan ng pag-asa, kung paano tayo niligtas ng Panginoon, ganun rin ang ipapahayag natin sa kanila. Amen po ba? Kaya po mamaya, sama-sama po tayo. Praise God. Ang ating pong teksto ay napakaganda po, no, sa John chapter 1, verse 1 to 5. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Tayo po manalangin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maintindihan namin, maunawaan namin ang ibig sabihin ng iyong salita, Lord God. Ito pong amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba, isa pong napakalaking blessing sa bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon, na ang ating Panginoong Jesus ay dumating po sa lupa, no? Siya po ang salita. Sa simula pa, nandoon na siya. At siya ay nagkatawang tao, no? Nakapiling po natin. At sabi po dito sa verse 4, no? In Him was life, and that life was the light of all mankind. Alam niyo po ba, ang Panginoon po ay dumating po sa daigdig na ito. Ibinigay niya po ang buhay, ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay na dapat na makamtan ng bawat isa, no? At ang buhay na 'yon, no, ay nandoon yung sinasabi na liwanag. Yung liwanag dito, no? Ang kanyang salita. Alam niyo po ba, ang kanyang pong salita ang nagiging gabay po natin sa ating pong buhay dito sa daigdig. Alam po natin, sabi nga dito sa verse 5, no? The light shines in the darkness. Ibig sabihin, kaya nandirito ang liwanag sa atin, binigay ng ating Panginoon sa atin, sa daigdig na ito. Sapagkat ang daigdig na ito ay nababalot sa kadiliman. Alam niyo po ba, kahit saan tayo pumunta no? Meron tayong mga nakikita na mga bagay na hindi natin nagugustuhan. Na mga bagay na kung saan nakakapanghina ng loob. Na kung saan, mga bagay na kung saan na doon na sabihin na natin yung salitang nadi-discourage tayo. No? At we all always asking ourselves, bakit ganun? Bakit ganun siya? Bakit ganito yung nangyayari? Pagbukas natin ng ating mga telebisyon, pag nanonood tayo ng mga news, puro negative na lang. Kaya may mga kapatiran nga tayo na hindi na nga nanonood ng mga news. Di ba? Kasi puro na lang problema nakikita mo, imbis na ma-encourage ka, madi-discourage ka pa. No? Pag nanood ka ng local news, pag nanood ka ng foreign news, ganun, magulo na ang daigdig. Talagang marami nang talaga ang totoo nga, na ang daigdig ay talagang nababalot na tayo sa kadiliman. Pero, dahil sa ating Panginoon Hesus na dumating siya, pinahintulutan ng Diyos Ama na manahan sa atin, yung kadiliman na yon ay tinalo ng liwanag. Kaya nga tayo, kahit na may kadiliman, dahil tayo namumuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo natatalo. Ano po bang prueba yun? Ano ba ang patunay na hindi tayo natatalo? Nandiyan pa rin tayo. Sama-sama pa rin tayo. Pare-pareho pa rin tayong sumasamba. Lumuluhod, nagtitiwala sa Panginoon. Buhay pa rin tayo. We are still alive and kicking because of our faith to God, because of His light.
Alam niyo po ba, pag wala po yung liwanag ng salita ng Diyos, aywan ko po kung saan na po tayo pupulitin. Kaya po sa atin po, napakahalaga po, na sa atin, lalo na po Bible month ngayon, na maunawaan natin ang halaga, ano ba ang purpose ng salita ng Diyos? Bakit dumating dito sa atin? Bakit niya ibinigay ang salita? Bakit binigay ng Diyos Ama ang kanyang salita sa atin na nagsisilbing liwanag? Ano ba ang pinaka-purpose? No? Sabi nga dito, number 1, to show the sovereignty of God. He wants us to know that before the world began, He is already there, and He is the maker of the world, and everything is under His hand. Ibig sabihin, pag tayo pa nagbabasa ng salita ng Diyos, unang-unang pong pinapakita ng Diyos sa atin, yung kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan na kung saan ang daigdig ay nalikha. Lahat ng bagay sa daigdig ay nalikha sa pamamagitan niya. At walang nalikha dito na hindi sa pamamagitan niya. Lahat yan ay dahil sa kapangyarihan niya. Sabi nga dito sa Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, who was, and who is to come. Ibig sabihin, siya ngayon, siya ay nakalipas at siya pa yung darating. Ibig sabihin, sa simula't simula pa, nalilikha ang daigdig. Wala pa tayo. Wala pa ang ating unang ama at ina, si Adan at Eva, ay nandoon na ang Diyos. At sa huling panahon, nandoon pa rin siya. At hindi siya mawawala. No? He is the Almighty God. Pag sinabing Almighty, He is the Supreme. Wala nang tatalo sa Kanya. Wala nang higit sa Kanya. No? Makapangyarihan. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Sabi nga dito sa Genesis chapter 17, verse 1 and 2, ay ipinakita ng Panginoon, nag-reveal siya una-una kay Abraham na siya ay isang Almighty God. In the life of Abraham, God shows Himself as the Almighty God. Almighty means He is supreme, most high, all-powerful, omnipotent, yung tinatawag natin, all-knowing, sinasabi na omniscience, lahat ng bagay alam niya, all-present, omnipresent, o boundless, ibig sabihin, nasaan man tayo sulok ng daigdig, tulad na sinabi ni David, ako may magtago sa kuweba o sa ilalim ng lupa, Panginoon, nandoon ka. Walang lugar sa daigdig na ito na wala ang Panginoon. Kahit saan tayong lugar, sinasamahan at kaya tayong samahan ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa Genesis chapter 17, verse 1 and 2, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your number. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, magtiwala ka lamang sa akin. Kung ano ang pinangako ko sa iyo, magaganap yon. Bakit niya sinabi yon? Sapagkat si Abraham ay tulad rin natin. Isang tao na minsan ay nagdududa. Mangyayari ba yun sa akin? Mangyayari ba yun narinig ko na sinabi ng Panginoon? Alam niyo po ba, hindi na po natin maitatago to. Marami na pong nireveal ang Panginoon sa buhay natin. Pero may mga revelations sa atin na hindi na natin pinanghahawakan o nagdududa tayo. Yung iba kinalimutan na natin. Kasi, hindi tumanim sa ating puso na ang ating Panginoon ay Almighty God. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kung ano yung sinabi niya sa'yo, tutok pa rin niya. Ano ba yung sinabi ng Panginoon kay Abraham? Sabi nga dito sa Genesis chapter 12, verse 1 and 3. Sabi dito, ito ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham. The Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you.
I will make you into a great nation. And I will bless you. Alam naman po natin na si Abraham ay wala pang anak. Kaya itong sinasabi niya, I will make you a great nation, no? I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. Ito po yung pangako eh. Kaya po, sa chapter 17 ay muli, ay pinaalala ng Panginoon na kaya niyang tuparin kung ano yung sinabi niya kay Abraham. Alam niyo po ba kung ano po ang ipinangako sa atin ng Panginoon? Kapatid, hindi po kinalilimutan ng Panginoon yun. At ang Panginoon siya po ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Maaari po ang tao, pag nangako po sa atin, ay hindi po tumutupad. Maraming beses na tayo nabigo. Di ba? Yung tayo pa lang ay mga single, di ba? May nagmahal sa atin. Sinabi sa atin, I will forever love you. Kaya nga hindi na uso yung forever. Di ba? Marami sa atin ang nabigo. Di ba? Pinangakuan. Pero nabigo tayo. No? Yung tayo nag-asawa na, may mga kabiguan pa rin tayo na naranasan. Ano? Sa maraming aspeto ng ating buhay, hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Kabiguan rin sa ating mga kaibigan. Kabiguan rin doon na binibigay rin nanggagaling rin sa ating mga office mates, sa ating mga kaeskwela, sa ating mga kabitbahay. Ano bang kabiguan to? Yung mga bagay na inaasahan mo sa kanila, o maaaring sinabi nila sa iyo, pero hindi nila tinupad. Pero remember, iba ang ating Panginoon. He is an almighty God. Hindi siya marunong magsinungaling. At paninindigan niya kung ano ang pinangako niya sa iyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam niyo po ba, nakakatuwa po ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Kaya nangyari po kay Abraham, no? Binili siya, dumami yung lahi niya, no? Through Isaac. At yun, talagang binili siya. Alam niyo po, nakakatuwa po sa Israel, no? Kasi yung Israel po, yun po, yung descendant po ni Abraham, no? Kaya sabi niya dito, I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And sabi niya pa, I will make your name great and you will be a blessing. Alam niyo po ba, ang Israel po, sino ba nakakaalam ng istorya ng Israel? Ang Israel po ay nawala po sila doon sa promised land ng Panginoon. Yung panahon ng kasi marami mga bansa na na pilit silang winawasak, no? Ginagamit ng diablo para hindi matupad yung pangako ng Diyos sa Israel, sa descendant ni Abraham. Pero po, sabi nga, ang Israel, through the blessing that God gave to Abraham, ay pagpalain. Kaya kung saan pumunta yung mga Hudyo, pinagpapala. Di ba nag-scatter sila sa buong daigdig? Pakikita nyo, ang Hudyo, kung saan sila pumuntang lugar, ay pinagpapala. Kaya po, doon po naging isa ring dahilan. Kaya po, nagkaroon ng Holocaust. Ang German ay talagang inubos sila. Kasi ang mga German ay naiinggit sa kanila. Bakit sila naghihirap pero mga Hudyo nagpa-prosper? Kasi ang Hudyo kung saan lugar nagpa-prosper talaga yan. Nagpa-prosper. Ganun po kasi pangako yan. Ito po ang napakaganda. Kasama po ba tayo doon? Sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 14, na tayo, yung pagpapala kay Abraham, yung covenant, ay na-extend sa atin sa magitan ni Jesus Christ. Sabi nga sa Galatians chapter 3, verse 14, He redeemed us, tayo, in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Tayo po ay Gentiles, hindi po sinasabi sa Hudyo. Pero ang Hudyo po ay pinagpala na pa kasi descendant. Pero tayo nadamay tayo. Sabi ito, might come to the Gentiles through Jesus Christ. So that by faith, we might receive the promise of the Spirit. Yung promise kay Abraham na he will be a blessing to many nations. Magpa-prosper ang buhay niya, ang mga descendant niya
damay na po tayo because of Jesus Christ. At sabi pa dito sa Genesis chapter 17, verse 7, ito po ay, bakit po na, ano ba yung sinabi doon na specific na tayo po ay damay? Yung nagsalita ang Panginoon doon kay Abraham sa Genesis chapter 17, verse 7 dito po. Sabi dito, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants. And your descendants, sa descendants mo, after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Sabi dito, and your descendants after you for the generations to come. Ibig sabihin yung mga descendants niya, generations to come. Ngayon, descendant ba tayo? Pag sinabi pong descendant, ibig sabihin seed. Ang mga Israelite po ay seed ni Abraham. Paano tayo magiging descendant? Sabi dito sa Galatians chapter 3, verse 29, sabi dito, if you belong to Christ, ito po malinaw po, no? Alam mo, natuwa ako eh. Sabi ko, Lord, ganito pala, damay pala kami. Sa pangako mong pagpapala na binigay mo sa descendant ni Abraham, yung binigay mo kay Abraham at sa kanyang descendant, damay pala kami. Kami mga Pilipino, damay pala kami. Sabi dito, sa Galatians chapter 3, verse 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, damay pala tayo. Abraham and his descendants will prosper and will be a blessing to many nations. Tayo rin po. Kaya po, kita mo yung buhay natin. Yung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, baka kung saan na tayo pinulot eh. Kung ano na yung buhay natin, napakagulo. Pero bakit ngayon nandirito pa rin tayo? Despite ng many things na nangyayari sa atin, even yung mga problems, sapagkat po, kasama po tayo sa blessing na binigay ng Panginoon kay Abraham. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Ephesians chapter 3, verse 6, ito po kasi yung mystery, no? Paano nangyari yun? Ito po yung mystery. Kaya marami nagtatanong Brad, yung Bible, siguro nakarinig na ka ng ganito, no? Yung mga sinashare niya ng Word of God. Yung Bible, hindi naman binigay yan sa atin. Sa mga Hudyo yan eh. Yung pangako ng Panginoon, ng Diyos, sa Hudyo lang yan, hindi sa atin. Pero basahin po natin sa Ephesians chapter 3, verse 60. This is the mystery. Mystery yun eh. Pero nireveal na sa atin. This is the mystery. The true, the gospel, the Gentiles are heirs. Sa magitan ng gospel, salita ng Diyos. Dahil nanampalataya tayo sa Panginoon. Binabasa natin yung promise niya, nanindigan tayo, naniwala tayo. Sabi dito, the true, the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Ibig sabihin, kasama natin ni Israel kung pinagpapala ang Israel. Kaya kita nyo, nation ng Israel, napaka-pinagpala. Damay po tayo doon. Ang kinin po natin yon, huwag tayong papayag na hindi po tayo kasama doon. Sabi dito, through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Members together of one body. Pinag-isa na. Kapatid natin ng Israel. Kapatid natin yung mga Hudyo. Lahat ng mga Kristiyano sa daigdig, kapatid natin yan. Irregardless kung anong pang color ng skin nila. Irregardless pa kung anong lahi sila. Irregardless pa kung anong status ng buhay nila. Kapatid natin sila. And sharers together in the promise in Christ Jesus. Pare-pareho. Kasama tayo doon sa pangako. Kaya kung darating ang araw, pag tayo po kinuha ng Panginoon, makikita natin sa langit, iba-iba pong lahi ang kasama natin doon. At wala na po tayong pinagkaiba doon. Lahat sila ay kapatid natin. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakaganda po yung pangako ng Panginoon. No? Ganun pala. No? Kaya hindi totoo yung sinasabi. Hindi, sa Hudyo lang yan. Yung pangako sa Hudyo, hindi. Kapatid, damay tayo doon. Praise God. Pangalawa,
ang purpose ng God's Word ay to know that we can trust Him. Para malaman natin. Hindi naman para maunawaan natin yung kanyang kapangyarihan, but we can trust Him. Praise God. Sabi nga dito, sabi nga sa Psalms 119, verse 105, no? Your word is a lamp for my feet, a light on my path. His word will be our guide to this world full of challenges and uncertainties. Ito po'y pinangako ng Panginoon sa atin. Kung nais mo na maging maayos ang iyong buhay dito sa daigdig, kung nais mo na nasa tamang direksyon ka, tama ang iyong tinatahak, tama ang iyong iniisip, tama ang iyong ginagawa, ang salita ng Diyos mismo ang siyang magiging liwanag sa ating paghakbang at sa lahat ng ating dinadaanan. Sabi nga, kung dumarating mga panahon when we are confused or overwhelmed with problems, no? Just hold on what He say. Kapitan lang natin yung kanyang salita. Kaya nga sabi nga sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Bakit sinabi niya, be still? Ano ba ibig sabihin? Kasi dumarating sa punto ng buhay natin, minsan nalilito tayo. Minsan marami na tayong katanungan. Panginoon, bakit ba nangyayari ito sa akin? Bakit ba? Panginoon, sumusunod naman sa ako sa iyo. Bakit ganito? May mga pagsubok na nangyayari sa to the extent na tataranta ka na. No? Sabi ng Panginoon, anak, kalma ka lang. Be still. And know that I am God. Ano, bakit ba sinasabi ng Panginoon, and know that I am God? Ibig sabihin, control ko pa rin ang bagay, lahat ng bagay sa daigdig nito. Control ko ang nangyayari sa iyo. Hindi kita pababayaan. Hindi yan nagaganap sa iyo dahil pababayaan kita. Hindi. Kasakasama mo ako. Hindi kita iiwanan. Ang Diyos ang kumakapit sa atin. Hindi tayo kumakapit sa Kanya. Ang Diyos ang nakakapit sa atin. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam mo po ba, napakabuti ng Panginoon. Saan pa ba tayo makakita ng gano'n? Kapatid, kung dumarating sa punto ng buhay natin, nahihirapan tayo. Be still and know that He is God. Sabi nga dito sa Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kaya nga sinabi nga dito, no? Kung tayo ay nagugulimanan, may mga problema, no? Lumapit lamang tayo sa Kanya. Ano man sitwasyon natin, manalangin tayo. Manalangin tayo. Sabihin natin kung ano yung mga nararamdaman natin at magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat alam natin, diringgin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Palakpakan po natin ating Panginoon. And then, sa 1 Peter chapter 5, verse 7, basahin natin para lalo tumibay ang ating pagtitiwala sa Panginoon. In connection dito sa Philippians chapter 4, verse 6, sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your care. Ano ba ang inaalala mo? Maliit man o malaking bagay yan, na ibigay mo sa Kanya because He cares for you. Natandaan ko yung istorya nang kinuwento sa akin ng isang pastor na nag-mission sila sa Quezon. Merong silang sinira doon na isang kampo ng mga army, sundalo. At yung, may dalawang army doon na sinishare niya kasi yung pag-ibig ng Panginoon, no? Pagmamahal ng Panginoon, no? At sinabi niya doon na mahalin natin ang ating mga magulang. Sabi ng magkapatid, hindi kami naniniwala dyan sa sinasabi mo, yung pag-ibig. Kasi yung maliit pa lang kami, ay inawaanan na kami ng tatay namin. Ang ginagawa niya pa yung dati kasama namin siya, binubugbog pa kami. Wala kami nadamang pagmamahal sa Kanya. Kaya nga kami nagsundalo para patayin siya. Ayun ang sinabi talaga nila. Maghihiganti sila kasi iniwanan na rin sila ang tatay nila, pinabayaan sila eh.
Ang nanay lang nila nagtaguyod sa kanila. Wala silang nandamang pag-ibig. Alam niyo po ba, sinabi ng paso nito, kinote niya yung sinabi sa Psalms, iiwanan ka man, kapatid, iwanan ka man ng iyong mga magulang o yung mga nagmamahal sa iyo. Pero kailanman ay hindi ka iiwanan ng Diyos. Palakpakan po natin. Alam niyo po ba yung moment na yon? Inapaliwanagan sila ng naliwanagan sila. Because the Word of God is light. Naliwanagan sila sa salita ng Diyos. Umiyak tong dalawang sundalo nito. Sabi nila, Pastor, hahanapin namin yung tatay namin. Hindi para patayin. Hahanapin namin siya para mahalin siya at humingi ng patawad sa kanya. Palakpakan po natin. Ganun po ang salita ng Diyos. Ang Diyos po ay mahal na mahal po tayo at kailanman ay hindi po tayo pababayaan. Praise God. Pangatlo po, to know that He loves us. Ang purpose po ng Bible ay para malaman yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito pong salita na ito sa John chapter 3 verse 16 ay lagi natin nababasa. Paulit-ulit na lang. Pero kahit na ulit, minsan hindi na natin nadadama yung ibig sabihin nito. Pero alam niyo po ba, napaka-powerful itong salita nito. Yung John chapter 3, verse 16, sabi dito, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Because of sin, lahat po tayo ay kandidato sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Dito pa lamang, nakakaranas na tayo. Sabi nga ng maraming tao, dito pala may impyerno na eh. Kasi magulong buhay eh. Dito pa lamang naranasan na natin yung hindi magandang buhay. Alam niyo po, dumating ang Panginoon sa daigdig na ito. Para po, maalis po tayo sa impyerno. Hindi lamang ng buhay dito sa daigdig na ito. Yung impyerno na sinasabi natin. Kundi, higit pa doon yung impyerno sa kabilang buhay. Ganon tayo kamahal. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Nagpakamatay na kung saan we are not deserved na talagang tayo ay mahalin ng Diyos dahil sa ating makasalanan. Pero, minabuti niya na ang anak niya maging sakripisyo tumubos sa atin. Umako natin makasalanan para tayo na magtitiwala sa Kanya ay hindi mabulig doon sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa verse 17 po, sinasabi dito, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Biro mo? Alam niyo po ba yung verse 16? Kung mabasahin po natin yung John chapter 3, verse 16, iduktong po natin 17. Biro mo? Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Hindi upang tayo ay kondinahin o hatulan o sisihin. Hindi, makasalanan ka. Dapat sa'yo, ganito mangyari sa'yo. Sa mga tao, ginagawa yun sa atin, di ba? Sinisisi tayo. Ikaw kasi may kasalanan kayo, gano'n, ganyan, ganyan. Kaya tuloy, ang relasyon, minsan kahit na yung mag-asawa, ay lalong hindi nagiging maganda. O magkakaibigan, hindi nagiging maganda. Ang magkakapatid, hindi nagiging maganda. Kasi nagsisisihan eh. Kinokondem ka. Hindi ka pinapatawad. Hindi ka inuunawa. Pero ang Diyos ay baliktad. Dumating siya dito sa daigdig, si Jesus Christ. Ibinigay siya ng Diyos na Ama. Hindi upang tayo ay husgahan, na makasalanan, na marumi, na wala ng pag-asa, kundi sinasabi dito, but to save the world through Him. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya nga sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. May nagko-condemn ba sa'yo? Mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, kapamilya mo. Pero ang Diyos, hindi ka na kinokondemn. Kung ano may nakalipas mo, wala na yun. Burado na yun. Ang tao ay hindi, marami sa atin na hindi marunong makalimot. Di ba?
Meron nga mga, alam mo, ewan ko ba, alam namin ni Brother Randy yan, yung may mga misis na talagang ang paboritong subject siguro yung during their college, high school days is history. Di ba? Talagang, pag nagalit sa iyo ay talagang yung nakalipas na, nabubungkal pa. Talagang sabi ko nga, kung ako magiging Secretary of Ministry of Education, pabubura ko yung history subject kasi may disadvantage. Kidding lang yan. Nagbibiro lang po tayo para medyo tumawa tayo ng konti. So, makikita natin na there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. At dito po, papakita sa iyo na hindi ka kinokondina. Sa 2 Corinthians 5, verse 17 to 19, sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, new creation has come. The new creation has come. The old has gone. The new is here. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ Jesus and gave us the ministry of reconciliation. And that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin. Kinakalimutan niyo na yung nakaraan mo. And He has committed to us the message of reconciliation. Kaya nga nakakalapit na tayo sa Diyos eh. Dahil hindi niya na tinitingnan yung kasalanan. Alam niyo po ba may 3 bagay na nais ako share? Iduduktong ko lang dito. 3 bagay na ginagamit ng diablo para tayo ay tuluyang bumagsak. Unang-una, yung anxiety. Ano ba yung anxiety? You are worrying to your future. Yung mga hindi pa nagaganap, nag-aalala ka na. 'Di ba? Katulad niya, malayo pa yung December. Naku, sa December, sino kaya iimbitahan ko? Ano ba ihanda ko? 'Di ba? Ang layo pa noon, naalala mo na. 'Di ba? Ang layo pa 'yon. Ganon tayo mag-isipin, naalala natin yung mga mangyayari na hindi pa nangyayari. No? Na hindi pa nagaganap. Kaya po nangyayari sa atin, lalo tayong nag-worry. Pangalawa po, yung stress. Ano ba ibig sabihin ng stress? Nag-aalala ka, yung pangkasalukuyang, yung nagaganap ngayon. Ako, na-stress ako sa boss ko talaga naman. Grabe, yung pati kasama ko sa trabaho, na-stress ako, ganyan. Sa anak ko, grabe, Mari, anong nangyari sa iyo? Bakit mukhang para kang trompo dyan, paikot-ikot, na-stress ako sa anak ko. Diba? Buti na lamang, yung mga misis namin ni Randy, hindi na-stress sa amin. Dahil, ayun nga, masunuran kami kasi yung tinuro dati ni Brother Randy, yung obedience. Diyan kami magaling. Obedience. Amen. Praise God. Ngayon, pangatlo po, ito pong nakakatakot. Meron tayong anxiety, meron tayong stress, depression. Depression, pag-aalala sa mga nakaraan. Iniisip natin yung mga nakaraan natin, yung mga nagawa natin, mga failure natin, yung mga mali natin nagawa. Unang-una sa lahat, pare-pareho po tayo may mga nakaraan na hindi maganda. Yung nakakilala tayo sa Panginoon, kinalimutan na ng Diyos yan. Kung kinalimutan na ng Diyos yan, kalimutan mo na rin. Wala na yun. Binigyan ka na ng panibagong buhay. Binuran niya na yun. Pabayaan mo yung mga tao na hindi nakakalimutan yung mga nakaraan mo. Pabayaan mo sila. Huwag mong hayaan na masira ang iyong buhay. Diba? Kaya po marami pong tao, because of depression, ay nagsisuicide. Alam niyo po ba yung tulay dito sa Bikutan? Parang gusto ko na i-petition na tanggalin na lang yung tulay na yan. Kasi marami na po dyan nag-attempt na mag-suicide because of depression. Meron nga akong kilala, dalawang Kristiyano. Kristiyano na yun, ha? Buti ka mo, nasagip ng pastor. Magpapakamatay na dapat dyan sa tulay. Meron pang isa, manggagawa rin na hindi naman manggagawa dating umaattend. Buti, nirespondohan namin ni Randy. Akala namin doon. Siguro hindi natuloy, no? Dahil hindi natuloy Randy yun. Kasi siguro, alam natin kumilos sa paano. Siguro, pagtingin niya, natakot siya. Maraming mga sasakyan na Because of depression. Sabi nga ng DOH,
No? Sa Quezon City pa lang, ha? Quezon City pa lang, 3,000 yearly ang nagpapakamatay. Hindi na nga lang ako lalayo eh. Sa lugar namin eh. May kalugar kami eh. Nagbitay eh. Because of depression. Hindi nila kinakalimutan yung nakaraan, mga failure nila. Kapatid, kaibigan, nung tayo nakakilala sa Panginoon, kinalimutan na lahat kung ano ang hindi magagandang bagay na nangyari o nagawa mo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To conclude, praise God. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 to 10 and 12 to 13. Alam niyo po ba, ang kabuuan po ng Bible ay tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Isa po sa pag-ibig ng Diyos na pinapakita niya sa atin. Bukod po sa binibigyan niya tayo ng kaalaman tungkol po sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Sinasabi ng Panginoon sa atin, sa magitan ng kanyang pag-ibig ay manampalataya tayo sa kanya. At sinasabi rin po dito na anuman ang nagawa natin pagkakasala ay kayang patawarin ng Diyos. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 10 and 12 to 13. Love never fails, but there are prophecies, they will cease. There are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. For now we see only a reflection as in mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Bago po tayo tumungo sa verse 13. Tayo po habang po tayo nabubuhay, ay marami pa po tayong hindi nalalaman tungkol po sa pag-ibig ng Diyos o bakit nagaganap ang mga bagay sa atin. Sabi ni Paul, nabubuhay ako dito, parte pa lang, konti pa lang yung nalalaman ko. Pero naniniwala ako na darating ang panahon, malalaman ko ang kabuuan. Even as I am fully known, I am fully known. Nakilala ako ng Panginoon, buong-buo kilala ako ng Panginoon. Pero hindi ko may paliwanag, maintindihan lahat na nangyayari sa akin. Sa totoo lang po. Habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, marami tayong katanungan. Masasagot lang po yan ng buo. Na lahat, even the very minute of detail, ay pag tayo ay kinuhanan ng Panginoon. Dahil doon, i-reveal ng Panginoon sa atin ang lahat. Sabi dito, now I know in part, then I shall know fully. Na alam ni Paul na malalaman niya rin ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari sa kanyang buhay ang mga nararanasan niya. And now, these three remain. Ito lang po ang dapat natin tandaan. Huwag tayo po mag-alala. Kung may mga bagay na kung saan nakukumpuse tayo, nalilito tayo, hindi natin maintindihan. Ito lang po ang panghawakan natin. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Lagi natin tandaan, anuman ang mga nangyari sa buhay natin, anuman ang magaganap pa sa kasalukuyan, anuman yung mga nagawa na natin, mga failure natin, o anuman mga bagay na question sa atin, nagugulo sa atin, lagi natin tandaan, pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, nandiyan dyan ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan po natin ang tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sana po sa maikli pong katuruan ay mayroon po na tayo natutunan. Napakabuti po ng Panginoon, no? Ganun pala ang Diyos, no? Makikita natin yung biyaya ng binibigay ng Panginoon sa Israel kung paano sila nagpa-prosper. Di ba mayaman mga Hudyo? Sino ba nakapunta ng Israel? Kahit nga lang yung mga bansa na may mga Hudyo, mayayaman. Pero tayo rin pala, damay rin pala tayo doon.
Kung may pangako ang Panginoon sa Israel, ganun rin sa atin. Kung mahal ng Panginoon ang Israel, mahal rin tayo ng Panginoon dahil kaisa na tayo sa kanila. Amen. Sige, bago tayo manalangin, let us sing one worship song. Kung may naman akong buhay, ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Praise God. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Praise God. Let us pray. Let the instrument play. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong salita na iyong binigay. Ganun pala, Lord God, ang purpose na iyong salita. Gusto mo ipaalam sa amin na ikaw ay makapangyarihang Diyos. Gusto mong ipadama sa amin na kailangan sa aming buhay ay magtiwala lamang kami sa iyo. At higit sa lahat, dito mo ipinakilala na mahal mo kami, Lord God. Panginoon, Lord, kami pong lahat ay nagpapamubang lumalapit sa iyo. Kilala mo kami, Lord God. Maaring hindi namin kilala ang bawat isa. Maaring hindi namin kilala ng mga nasa tabi namin, pero kilala mo ang bawat isa sa amin. Maaring hindi namin alam o kilala o ano man nangyari sa aming mga katabi, Panginoon, sa aming mga kapwa na Kristiyano. Pero Lord God, ikaw alam mo lahat na nangyari. May mga bagay ka kami nagawa, Lord God, na nakalimot kami sa iyo, Lord God. Minsan, nawala na kami ng tiwala, pananampalataya. Patawarin po kami, Lord God, sa aming kasalanan. Inaamin po namin, Lord God, na mahina po kami. Wala kami may pagmamalaki. Lord, by your grace and mercy, Lord, strengthen us, Lord God. Palakasin mo kami, Lord God. At let your peace flow upon us, Lord God. Panginoon, patuloy ang buhay namin, pinagkakatiwala namin, Lord God, sa iyo. Panginoon, Lord God, maraming salamat po sa pag-ibig na yung patuloy na binibigay sa bawat isa. Lord, pagpalain po ang bawat isa na nagkaroon ng panahon muli na makinig na iyong salita at papurihan ka. Ano man ang kanilang mga
panalangin o anumang kanilang dinaranas sa oras ito, Lord, let your strength, let your hope, let your peace flow upon each and every one of us, Lord God, Panginoon. At Lord God, dalangin namin, Lord God, patuloy na hawakan mo kami. Hawakan mo kami, Lord God, dahil hindi namin kaya. Minsan nakakapitaw kami, Lord God, sa iyo. Hawakan mo kami, Lord God, habang naglalakad kami sa daigdig na ito. Panginoon, Lord, ang buhay po namin ay patuloy na pinagkakatiwala namin, Lord God, sa iyo. Panginoon, ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.